Ang simbolo ng kapangyarihan ng Head of State Commander-in-Chief at Pangulo ng Pilipinas ay simbolo rin ng malaking responsibilidad sa isang bayan na nakaranas ng maraming digmaan at kalamidad mula nang itatag ang Republika ng Pilipinas. Marami nang nailuklok silang lahat na may naiwang kanya-kanyang tatak ng pamumuno. Ramon Del Fierro Magsaysay Sr. Bukod sa pag-iimbestiga sa korupsyon sa nakaraang administrasyon, ilan sa mga nagawa ni Maygay ay ang pagtatag ng National Resettlement and Rehabilitation Administration, pagsulong ng Southeast Asia Treaty Organization laban sa komunismo at pagtatag ng Presidential Compliance and Action Committee. Golden years kung tawagin ang termino ni Magsaysay, at patunay dito ay nang pumangalawa ang bansa sa rankings ng mga clean and well-governed countries in Asia. Yun nga lamang, hindi natapos ni Magsaysay ang kanyang termino dahil siya ay namatay nang bumagsak ang kanyang eroplanong sinakyan sa Mount Manungal in Cebu, Philippines. Naiwan sa nooy Vice Presidente si Carlos Polesteco Garcia ng mga responsibilidad sa bansa. Sinikap niyang iangat ang kabuhayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng Austerity Program, Filipino First Policy at ng Bolen-Serrano Agreement na pinaiksi ang pananatili ng base militar ng mga Amerikano sa bansa. Tinugunan ng sumunod na Pangulo ang kakulangan ng programa ng mga nakaraang administrasyon para sa karaniwang tao sa pamamagitan ng land reform ni Diosdado Pangan Macapagal Sr. Nagkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Ang mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura ay nagkaroon din ng karapatang bumuo ng kanilang samahan, bukod pa sa kasiguraduhang nakatanggap sila ng sahod na naaayon sa minimum wage. Sumunod na nanungkulan si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. Ang kanyang rehimen ay naalala sa pag-usbong ng naglalakihang ospital tulad ng Heart Center, National Kidney Institute at Philippine Children's Medical Center. Nandyan din ang pagsasaayos ng infrastruktura tulad ng malalawak na kalsada, mga tulay at paaralan. Sa kanyang unang termino ay pinatatag din ni Marcos ang sistema ng hudikatura at ng sandatahang lakas, ngunit natabunan itong lahat ng mga kontrobersiyang dulot ng pagdedeklara ng martial law at ng di umano'y ill-gotten wealth sa kanyang pamilya. Pebrero 26, 1986, umalis sa Malacanang si Marcos bilang resulta ng EDSA People Power Revolution. Nailuklok ang kauna-unahang babaeng pangulo sa Asia, si Maria Corazon Sumulong Cuangco Aquino. Ilan sa kanyang kontribusyon ay ang Family Code of 1987, ang pagsasaayos ng Executive Branch at ng Korte Suprema. Sa kanyang pamamahala, naipasa ng Kongreso ang Comprehensive Agrarian Reform Law na nagbigay daan sa pamamahagi ng mga lupaing agrikultura sa mga tenant farmers mula sa mga may-ari nito. Ang sumunod na naupo sa Malacanang si Fidel Valdez Ramos. Ang sumalo sa krisis sa kuryenteng naranasan natin sa pagtatapos ng Cory Aquino Administration. Sa kanyang termino, naisulong ang Peace Process Agreement sa pamamagitan ng pamahalaan at MNLF sa larangan ng ekonomiya. Dahil sa mga naitatag na magandang pundasyon ni FVR sa larangan ng pagnenegosyo, kaya't nagkaroon tayo ng matinding Asian financial crisis noong 1997. Sa tulong ng malakas nating merkado, mas maliit ang naging epekto nito sa ating bansa. Sumunod na naihalal bilang ehekutibo si Jose Marcelo Ejercito Estrada. ERAP para sa mahirap, ang kampanya ng dating artista kaya naitatag ang National Anti-Poverty Commission at inilunsad ang Enterprise Development for the Poor. Ipinagmamalaki rin ng Administrasyong Estrada ang paggapi ng kampo at headquarters ng MILF. Mahigit 2 taon na ang itinagal ng Administrasyong Estrada. Humarap siya sa isang impeachment court dahil sa mga akusasyong may kinalaman sa mga maanomaliyang proyekto ng gobyerno tulad ng BW Resources Scandal, Queting Gate Scandal at Hot Car Scandal. Hindi man nagkaroon ng desisyon ang mga hukom sa kaso noong 20 ng Enero taong 2001, idiniklara ng Korte Suprema ang bakanting posisyong kanyang inuukupa. Muling nagtipon ang taong bayan sa EDSA para patalsikin sa pwesto si ERAP. At noong 12 ng Enero taong 2001,
nanumpa si Maria Gloria Macaraeg Macapagal Arroyo bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Naalala ang Arroyo administration dahil sa holiday economics. Ilan din sa kontribusyon ni Arroyo ay ang pagtaas ng GDP o Gross Domestic Product at ang pagpapatupad ng EVAT o Expanded Value Added Tax para mapunan ang kakulangan sa pondo ng bansa. Natapos man ang termino ni Arroyo, humabol pa ang PDEF scam na iniimbestigahan ni Benigno Simon Cuenco Aquino III. Ilan sa kanyang mga kontribusyon ay ang No Wangwang Policy, K-12 Educational System, equipment upgrade ng Pag-asa, pagtatatag ng Truth Commission at pagsulong ng RH Bill. Sa pagbaba ni Aquino sa pwesto, iniwan niya ang ekonomiya ng bansa na may mahigit 6% paglago sa kanyang buong termino. Sumunod na Pangulo na may malakas na administrasyon ay si Rodrigo Roa Duterte o mas kilala bilang Tatay Digong. Nakilala sa mahigpit na pamumuno at matinding kampanya laban sa krimen at droga. Nakatuon din ito sa pagpapalakas ng infrastruktura at ugnayang panlabas, lalo na sa bansang Asyano sa pamamagitan ng Build, Build, Build program. Isinulong din niya ang mataas na pagsahod ng mga sundalo, pulis at guro upang mapabuti ang kabuhayan ng mga lingkod bayan at mapalakas ang kanilang dedikasyon sa serbisyong pangpubliko. Natapos man ang termino ni Duterte ay pinagpatuloy pa rin ang mga proyektong infrastruktura ng kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. o tinatawag nating BBM. Nakatuon dito ang pagbangon ng ekonomiya, pagpapabuti ng pangunahing sektor tulad ng agrikultura at edukasyon. Layunin ng Administrasyong Marcos na itaguyod ang pagkakaisa at pag-unlad sa ilalim ng bagong Pilipinas. 17 presidente na ang nanungkulan, ang lahat ay may naiwang markang ating binabalik-balikan dahil sa naitulong nito sa ating lipunan. Ngunit heto tayo ngayon, kinakailangan pa rin sumabay sa ihip ng panahon. Marami ang naninibang bansa para maghanap buhay pagdating sa kalidad ng edukasyon. Mababa pa tayo sa rankings. Ang korupsyon ay hindi pa rin masolusyonan, kaya pangatlo ang Pilipinas sa pinakakorap na bansa sa Southeast Asia. Sa usaping pangkapayapaan, ika-18 ang ating bansa sa least peaceful countries at sa pag-ahon sa kahirapan, kabilang tayo sa top 100 countries na pinakamahirap sa buong mundo. Ngayong maghahalal tayo ng bagong pangunguna sa ating bansa. Sino kaya ang susunod na magtataglay ng simbolo ng kapangyarihan at buong tapang na may katapatang haharap sa malaking responsibilidad ng pamamalakad sa ating bayan?